Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, iyak na si Risa. Comelec pinaupo asawa ni Speaker Romualdez. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin ito. Asawa ni Speaker Martin Romualdez, ito, just in, mula po sa Abante News Online. Uupo sa 20th Congress si Yeda Romualdez, asawa ni House Speaker Martin Romualdez, kasunod ng pagbibitiyo ng third nominee ng Tingog Party List na at ang pagkakatanggal sa mga fourth at fifth nominee nito ayon sa Comelec. Ayan mga kababayan. Ano po ang naiisip nyo? Ang naisip ko po bigla baka gawin po itong chairperson, di ba? Anong committee kaya ang pinakamagandang ilagay ang kanyang asawa? Aba syempre, diyan po sa committee na yung kaya ako Bicol Party List, yung appropriation, di ba? Nakalimutan ko na yung pangalan ng hinayutak na to. Yung party list, ako Bicol Party List, yung maliit na tao na yan mga kababayan, di ba? Yung pinalitan po ni Kimbo, chairperson po ng Committee on Appropriation, di ba? Napakaganda. Ito ang speaker. Ito ay opinion lang po natin base po sa posibleng mangyari. Ito po si speaker. Tapos ito naman po yung asawa niya. Dito sa appropriation, sa Committee on Appropriation, di ba? Hawak na po nila ngayon ang pondo. Walang ligtas. Si Sandro Marcos pa yata ang gagawing majority leader, di ba? Floor leader. Wala na. Lahat ng kagustuhan nilang mangyari dyan sa Kamara ay pwede na nilang gawin. Di ba? Ano po ang inyong... pero itong Comelec din pinaupo yung asawa. Okay? Sa bagay, nag-resign daw ay nagbitiw o nag-resign. No? Wala na sigurong ibang... grabe talaga. Plano nyo ba to? Or nagkataon lang to? Yan ay naiisip lang natin kung talagang ito ba ang plano ninyo? Kasabwat nyo ba ang Comelec dito? Kasi biruin mo si Speaker Martin Romualdez nanalo po yan kasi walang kalaban. Okay? Wala siyang kalaban. Ito naman pong Tingog Party List, ito ngayon, pauupuin po yung asawa ng Speaker. Okay? Congratulations. Okay? Bigla ko lang naisip kung nagkataon lang ba ito or sinadya ito at nasa plano nyo talagang ganito ang mangyari. Comelec, kasama ka ba sa plano? Hindi, lang tayo, nag-speculate lang po tayo mga karbi natin. Kasi parang kaduda-duda yung kanilang mga nangyayari, di ba? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po at eto. Sabi po dito ni Senator Tito Soto, hindi matatawaran ang integridad at reputasyon ni Risa Hontiveros at welcome sa kanilang veteran na black. Ayon po kay Senator Tito Soto, kaya ayaw natin itong maging Senate President. Diba? May ano nga ngayon si Risa Hontiveros May kinasasangkutang issue, no? Na pamsusuhol sa mga witness, tapos sasabihin mo pa hindi matatawaran ng integridad, reputasyon. Reputasyon saan? Sa tanim biktima? Tanim witness? Di ba? Kaya parehas lang ka, sige, magsama-sama na kayo dyan sa veterans block na yan, para at least isa lang ang pagtingin ng tao sa inyo. Di ba?
Kung ano yung tingin ng tao kay Risa Hontiveros, ganun din ang magiging tingin ng iba ng mga tao sa mga kasamahan niya, di ba? Kasi sabi nga tell me who your friends are and I will tell you who you are, di ba? Yan na po yun mga kababayan. Ako talaga. Ito pa, pasadahan po natin ito ha. Sabi po dito ni Castro, nakakahiya. Palace hits fake reports linking First Lady in US incident. Okay? Nakakahiya daw kasi fake news mga kababayan yung report, no? Fake news daw yung report. Ngayon, naisip ko lang, pag kayo ang nagfi-fake news, pag kayo ang nagsisinungaling, hindi ba kayo nahihiya? Ang galing naman, no? Pag iba, napaka-vocal ninyo, nakakahiya ito. Pero pag kayo, yung si Claire Castro, pag ikaw ang nagpapakalat ng kasinungalingan, di ba? Ano? Deadma lang? Walang nakakahiya? Nako po, bistada na kayo dyan. Anyway, the Filipino people are not with that report, no? Yung police report na yan. Ang taong bayan naman, ang after po nila dito sa insidenteng ito, ano ang kaugnayan ng First Lady, di ba? Kasi kasama po yung na-overdose doon po sa kanilang party na yon, okay? Yun po yung gustong malaman ng taong bayan. Anyway, mukhang malabo na yatang masagot kasi natabunan na ng maraming issue ngayon. Ngayong week na to, ang dami pong lumabas na mga medyo bigating mga issue. Alright? Ito pa mga kababayan, sabi po dito, ito naman, handang-handa na ba kayong makinig sa sona ng sa sona na laging nangako at walang accomplishment? Naku naman, wag naman. Mga sona ng BBM, sabi po dito 2022, pangako, 2023, pangako, no accomplishment. 2024, pangako, no accomplishment. 2025, puro question mark ang nakalagay mga kababayan. Ito na lang, pakinggan na lang po natin to para mas lalo po nating maintindihan. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaction to. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address SONA sa July 28 ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Pinaghahandaan na po ng Pangulo ang paglalatag po ng kanyang SONA para humas maganda ang kanyang pag-uulat sa bayan. Anya, asahan ang ulat sa mga proyekto at mga accomplishment ng Administrasyong Marcos. Wala namang detalye na inihayag si Castro sa magiging laman ng pag-uulat sa bayan ng Pangulo dahil patuloy pa itong inihahanda pero posibleng ilatag ng Pangulo ang ilang detalye ng SONA sa mga susunod na linggo. Matatandaan naging tampok sa SONA po ng Pangulong Marcos nung nakalipas sa taon ang paninindigan niya sa West Philippine Sea at sa total ban ng Pogo. Ano ho si Pangulong paano po yung 5,500 flood control projects? Di ba? Okay, anyway. Sama-sama, sabay-sabay po natin pakinggan ang magiging SONA ng ating Pangulo. Baka sakali pong may makuha tayong mga impormasyon, no? Yung mga makatotohanang impormasyon. Kasi minsan, di ba, naano tayo medyo alanganin na tayong maniwala agad, di ba? Kasi biruin mo, napakarami pong nangyari. Last year, di ba? Tapos, yan. Baka i-fact check na naman ito ng kalikasan, baka lang naman. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang. At ito matindi mga kababayan, si Dilima. Okay? Mula po sa Abante News Online, 25 minutes ago. Ngayon po yan, July 18, 2025, sabi po dito na Dilima, ikinasa limitasyon sa paggamit ng spy funds. Nagain ng panukala si mamamayang liberal party list Representative Laila Dilima upang limitahan ang mga ahensya at departamento na mayroong Confidential Intelligence Fund or CIF, mga kababayan. Ito, natatawa ko dito. Beruin mo, si Dilima. Ilang boto lang ang nakuha nito pero ganito ang pag-iisip, di ba? Ganito mag-isip agad-agad. Pero teka lang, Dilima. Huwag mo nga kaming lokohin sa intelligence fund na yan. Ikaw nga. Ito ang balita. Noong siya pa po ang Justice Secretary. Ito pang balita mga kabayan. Mula po ito sa
Balita Online, no? Balita Online. Nasaan na ba? Ito. Basahin ko po sa inyo ang balita, mga kababayan. Sabi po dito, ilang taon matapos ipursigi ang kasong plunder laban kay dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo, si winning senatorial candidate Laila de Lima, nung May 16, 2016, okay? Si winning senatorial candidate Laila de Lima na ngayon ang pinagpapaliwanag hinggil sa 91.8 million confidential fund na ginastos ng Department of Justice noong siya pa ang kalihim nito noong 2015 mga kababayan. Sa 2015 annual report ng DOJ, pinuna rin ng Commission on Audit ang DOJ sa kabiguan nitong i-liquidate ang 123.8 million confidential fund. Nako po, de Lima, nagpaliwanag ka na ba dito? Bago ka naging representative na naman ngayon? Ilabas ng COA ang audit report ilang araw matapos ang eleksyon nitong ayan mga kababayan. So, what I'm trying to point out dito, no, yung representative, no, na gustong magsulong na limitasyonan ng spy fund or yung tinatawag na confidential and intelligence fund ay mismong, di ba? Mayroon pong paglabag sa paggamit ng confidential fund, di ba? Napakalaking irony nito. Dapat nga sinagot na ba ito ni de Lima, no? Kasi nakulong siya after nito di ba, mga kababayan? Nagpaliwanag ka na ba sa COA? Baka may kaso ka pa sa COA, de Lima. Baka may kaso ka pa sa COA. Kawawa naman yung taong bayan. Yung pinasusweldo sa'yo, galing po sa pinaghirapan ng taong bayan. Tapos, di ba? Kung makapag-judge ka, sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte, ganun na lang, ikaw din naman pala, meron ka palang atraso sa COA. Buti nga si Vice President Sara Duterte ay nakakuha pa ng unmodified opinion, di ba? Pinakamataas na ratings na binibigay po ng COA. Ikaw, de Lima, kumusta? Na-audit na ba yan? Ulit? Okay. Baka meron pang natitira dyan, ibalik mo na, di ba? Anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Mong gawing pagpapabango sa iyong pangalan ay talagang aalingaso at aalingaso talaga ang tunay na baho ng iyong pagkatao. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at ang katotohanan lamang ang wawasak sa iyong mga kasinungalingan. Dating Senate President Juan Miguel Zubiri tahasang binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko sa di umano'y tinatagong baho at lihim ng isa sa very controversial senator ngayon na walang iba kundi si Senator Risa Hontiveros. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene, ang di umano'y fake witness sa Senator Risa Hontiveros sa mundo ng social media ay tila nakaramdam ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Kumusta na siguro to mga kababayan, no? Itong kaso po or issue dito kay alias Rene, no? Maaari kayang pag-usapan ito, imbestigahan dyan sa Senado? Or sana naman po magka-interest din itong House of Representatives, no? Para imbestigahan din ito. Ang nakikita lang natin, medyo active lang ang mga House of Representatives na yan. Pagdating po sa Duterte. Sana pansinin nyo rin ito. Napakalaki pong issue na ito, di ba? Itong about kay Risa Hontiveros dito po sa recantation ng kanyang witness, star witness, di ba? Kayo mga tunggrista,
Baka may plano po kayong imbestigahan ito, simulan nyo na. Baka abutin na naman kayo ng hanggang sa huling termino, 'di ba? I mean, hanggang sa huling sesyon, 'di ba? Like what happened to the impeachment complaint, 'di ba? Umarangkada sila, huli na eh. Sana hindi mangyari dito at sana maimbestigahan talaga, no, para lumabas po talaga ang katotohanan. Mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Aniya, kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato, tapos sabi niya ay gagawa siya ng sariling bloke, yung independent block. Ngayon mag-isa na lang siya. Itong matinding buwelta at pahayag ni Juan Miguel Zubiri kay Senator Risa Hontiveros. Pero ayon naman kay Senator Juan Miguel Zubiri ay welcome naman raw si Senator Risa Hontiveros sa sumapi o sumanib sa kanyang aliado. Pero kilala ng taong bayan si Senator Risa Hontiveros, maprinsipyo kuno, masyadong mataas ang ihi na walang sahulog. Kung sinabi ni Juan Miguel Zubiri na mag-isa na lamang si Senator Risa Hontiveros, ibig sabihin ba nito na may katotohanan ng di umano'y kumakalat na balita na talagang sasanib na sina new elected Senator Kiko Pangilinan at Bama Aquino sa majority? Naku po, paano ng PhilHealth Queen na si Risa Hontiveros? Tila iniwan ka na sa ere ng mga kapwa mo dilawang pink. Kung sarili mong kaliyado ay iniwan ka, anong ibig sabihin nito? Tila totoo talaga ang katagang ang gaba, dili dyan magsaba. Ayon pa sa official. So yan, mga kababayan, iniwan. Siguro kung ako dito kay Risa Hontiveros, iiyak na ako. Matapos kong tulungan, i-promote, i-endorse nung nakaraang eleksyon. Eto, iniwan mag-isa si Hontiveros. Ang tanong, bakit kaya iniwan si Hontiveros? Malapit pa naman. Hindi lang malapit, kaalyado niya di ba? Pero iniwan, bakit kaya mga kababayan? Baka napangitan napangitan sa ugali ni Hontiveros. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito mga karibin natin? I-comment nyo na lang po. At don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.